Hi mga ka-number 7, ay papunta kaming Haminlina. So, bago kami makarating doon, kumuha na ako ng video para at least makikita ninyo yung mga tanawin. Gusto ko lang makita nyo din kung ano yung nakikita ko. Kasi sobrang na-appreciate ko yung nature ng Finland. At sana kayo rin. At sana someday yung mga wala pa dito sa Finland, someday ma-witness ninyo yung magandang tanawin dito. And wala talagang traffic, lalo kapag napunta kayo sa mga ganitong lugar. Sa Helsinki lang medyo ma-traffic at saka sa ibang cities. Pero dito bandang mga provinces hindi masyado. Kasi nga halos yung land total area ng Philippines and Finland hindi siya magkalayo. And then yung population ng Philippines at saka Finland is sobrang malaki talaga. Dito halos nasa 6 million lang ang population. Di katulad ng Pilipinas, halos 100 plus million yung sa atin. Bukod pa dun sa mga unregistered child, diba? Kaya malaki yung difference pagdating sa population. Kaya sobrang ma-appreciate mo dito at sana yung mga nagbabalak pumunta dito sa Finland, pray lang kasi lahat naman ibibigay ni God kapag talagang porsigido tayo sa buhay. Ang pangarap kasi kailangan samahan ng dasal, ng sipag at talagang pagpupursige. Hindi lang yung puro pangarap ka lang, puro dasal ka lang, and then hindi ka kumikilos. Kaya kailangan mo din kumilos para maabot mo syempre yung mga pangarap mo. Sabi nga nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, kailangan mong magsumikap. Ako ganun man din bago ako nakarating dito sa Finland. Dami kong pagsubok din pero nakukuha sa dasal lahat. Kaya eto na ako ngayon. Nandito na ako nakabase. And malay nyo kayo din ang susunod. So, wag lang mawalan ng pag-asa habang kaya mo pang kumilos, habang malusog pa yung pangangatawan mo. Sikapin mo na magawa mo lahat bago mahuli ang lahat, 'di ba? Sabi nga mahirap na kumilos kapag yung katawan natin uugod-ugod na, yung mga katawan natin medyo masakit, may mga sakit-sakit na. So ngayon pa lang na habang kaya pa ng mga katawan natin, sundan natin yung mga pangarap natin. Huwag nating hayaan yung mga pangarap natin maisantabi lang. So, kailangan natin talagang gumawa ng paraan hanggat hindi natin makukuha yung mga pangarap natin sa buhay. So, sabi nga nila walang ibang makakatulong sa atin, sa sarili natin, kundi tayo lang din mismo. Kahit ano man sabihin ng ibang tao, i-discourage ka man, huwag mong pakinggan mo yung sarili mo. Kasi ikaw mismo nakakaalam sa sarili mo kung ano talagang gusto mo sa buhay. Kapag may trabaho ka ngayon, tapos hindi mo gusto yung ginagawa mo, so kung ano yung gusto mong gawin na talagang love mo, try mong umpisahan para at least malay mo. Katulad sa akin, nung pagdating ko dito sa Finland, dati akong housekeeping. And then, first time in my life talaga, naranasan ko maging housekeeping. Kaya, saludo ako sa mga housekeepers. Kasi sa mga housekeeping na yan, dahil hindi ganun kadali ang maglinis ng ilang rooms sa isang araw. Kasi dapat sa isang araw matatapos mo ang
nakatoka sa yung mga rooms. Hindi pwedeng bukas na yan kasi hindi ko matatapos today. No. Kailangan tapusin mo whether you like it or not. So, andito na kami. Haba ng mga message ay salita ko, no. Andito na kami sa Hämeenlinna. So, papasok na kami ngayon. Sa mga hindi pa nakakapunta dito na nandito sa Finland, try nyong pumasyal dito sa Hämeenlinna, and then para at least makakapasyal din kayo, hindi lang kung saan kayo na belong or saan man kayo nakatira, doon lang din kayo umiikot. So, kapag may free time kayo, pasyal-pasyal din, 'di ba? So, dito kasi kami sa Lahti naka-base. From Lahti to Hämeenlinna ay 81 kilometers siya. Pero sabi dito sa Google, the road distance is 74.1 kilometer. Pero syempre, nasa sa inyo na yan kung mag-by car kayo, by train, by bus, by taxi. Depende na din sa inyo kung saan kayo komportable papunta dito. So, ito may entrance siya, and then hindi ko alam kung may bayad, char. Kasi sama-sama lang ako eh. Yung sama-sama ka lang, tas hindi mo naman alam kung paano papasok. Hindi ko inalam kung magkano yung ticket. Ito siya parang, hindi naman siya parang, kundi dati siya talaga balon yung tubig. Pero natatakot akong tignan, baka malaglag yung cellphone ko. Dati din siyang lagayan ng mga prisoners for women. Kaya siguro ganun yung sa loob ng castle nila. As in talagang para siyang unfinished, or siguro ganyan na lang yung pagkagawa nila ng castle sa loob. Hindi katulad ng ibang castle na yung mga castle na ginagawang hotel. So yun. Or siguro hindi lang ako sanay sa mga iba't ibang disenyo ng castle, kasi syempre alam mo na, galing tayo sa Pilipinas, hindi naman familiar sa atin yung mga castle doon. Meron man, pero never pa ako nakapunta. So dito lang talaga, dito pa lang ako naka-experience ng mga castle. Kaya hindi ko alam kung ano talaga yung mga totoo at hindi. Pero ito kasi siguro iba lang yung disenyo niya. Kaya ko siguro nasasabing ibang castle siya.